Nahatulan si Herbert Bautista ng graft, dating alkalde ng QC, nakulong ng 6 na taon at 1 buwan. Napatunayang nagkasala ng graft si dating alkalde ng Quezon City na si Herbert Bautista ng Sandigan Bayan, isang espesyal na hukuman na namamahala sa mga kaso ng korupsyon sa Pilipinas. Nahatulan siya noong Lunes, January 20, 2025, dahil sa kanyang kaugnayan sa maanumalyang pagbili ng online occupational permitting and tracking system noong panahon ng kanyang pagka-alkalde noong 2019. Napagpasyahan ng Special 7th Division ng Sandigan Bayan na nilabag ni Bautista ang Section 3 ng Republic Act No. 3019, o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, dahil sa kanyang pag-aproba sa proyekto kahit na may mga hindi regularidad sa proseso ng pagbili. Si Bautista, kasama ang dating city administrator na si Aldrin Cunha, ay nahatulan ng hindi tiyak na parusa ng pagkakakulong mula 6 na taon at 1 buwan hanggang 10 taon. Bilang karagdagan sa parusang pagkakakulong, parehong si Bautista at Cunha ay patuloy na hindi pinapayagang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Ang proyekto ng OOPTS, na nagkakahalaga ng 32.1 milyon, ay naglalayong i-modernize ang sistema ng pagbibigay ng permiso ng lungsod sa pamamagitan ng paglipat nito sa isang ganap na digital na platform. Gayunpaman, natuklasan ng Sandigan Bayan na ang proseso ng pagbili ay puno ng mga hindi regularidad, kasama na ang kawalan ng isang kompetisyon sa pagbid at ang kakulangan ng tamang dokumentasyon. Ang desisyon ng hukuman ay nag-highlight sa nakikitang kakulangan ng transparency sa proyekto, na nagtatapos na ang proseso ng pagbili ay anomalous, at hindi nakamit ang kinakailangang mga legal na pangangailangan. Bilang tugon sa hatol, ang mga abogado ni Bautista ay naglabas ng isang pahayag na nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya at kawalan ng paniniwala sa kinalabasan ng kaso. Ipinahayag nila na ang kawalang kasalanan ni Bautista ay hindi kailanman napatunayang totoo at wala siyang personal na pakinabang sa pananalapi mula sa proyekto. Iginiit din nila na ang proyekto mismo ay matagumpay na naipatupad at naihatid sa Quezon City Government, kaya wasto ang pagbabayad sa supplier. Binigyang diin ng mga abogado na ang pagbabayad para sa proyekto ay ginawa ng administrasyon na sumunod kay Bautista sa opisina, hindi niya mismo. Sinabi rin nila na hindi kailanman personal na nakinabang si Bautista sa proyekto. Sa kabila ng kanilang pagdidiit ng kawalang kasalanan, kinumpirma ng mga abogado ni Bautista na maghahain sila ng isang mosyon para sa muling pagsasaalang-alang ng desisyon ng Sandigan Bayan. Ang kasong ito ay nagpapakita ng patuloy na pakikipaglaban-laban sa korupsyon sa Pilipinas, kung saan ang pananagutan para sa mga opisyal ng gobyerno ay isang mahalagang isyu. Binibigyang diin ng hatol ang kahalagahan ng transparency at tamang proseso ng pagbili sa loob ng mga proyekto ng gobyerno. Hindi pa rin alam kung magiging matagumpay si Bautista sa kanyang apela, ngunit ang kaso ay nagsisilbing paalala sa mga kahihinatnan ng korupsyon at sa kahalagahan ng pagsunod sa mga etikal na pamantayan sa paglilingkod sa publiko.